Good morning po. Ready na po tayo na patuloy na sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin. Patuloy nating iniingatan ang kanyang mga salita. Blessed po ba kayo? So, last 2 weeks, ang turo ni Brother Ray ay siguro lagi niyong naalala yung before the world began, before time. Kasi yung time ay nasasakop po ng natural, merong limit, may hangganan, nagpe-fade. So, bago nangyari yun ay sa pag-aaral natin, ipinakita ng Diyos na meron na siyang pangarap, meron na siyang napakagandang plano sa buhay natin. At dapat po ay magtiwala tayo doon, maging masaya tayo doon, lalo na napakapalad po natin na nakasama tayo doon sa pangarap na yun ng Diyos sa ating buhay. Yung pangarap niya ngayon ay naging mystery na ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na yun yung pinakapangarap ng Diyos. Kung papaanong tayong tao, kahit dito sa physical, gustong-gusto natin na lagi nating makasama yung ating mga mahal sa buhay. May time na bagaman nagkakaroon ng pagkahiwa-hiwalay, pero yung kasabikan laging magkasama-sama ay halos sa karamihan ay ganun po yung masasabi nating ninanasa o puso natin. Kaya tayo nagkakaroon ng mga reunion dahil yun ang pinakamakulay sa buhay ng tao, sa pamilya, sa mga mag-anakan. Pero lalong-lalo na ang Diyos, siya'y nag-isip ng makapili niya tayo ng magpakailanman. At yun nga po yung lagi nating nililinang na talagang pinakapangarap ng Diyos mula pa ng bago palikain ang sanglibutan. At yun nga po yung naging mystery at sa ating pag-aaral ay dahil nga nalihim sa mahabang panahon, masasabi pa rin natin napaka-blessed natin sapagkat sa ating kalalagayan ngayon ay naunawaan at nakita natin yung katotohanan na yan. Pero yun din po yung sinasabi na the world to come. Na nung panahon ng Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad, nung hindi pa siya namamatay sa krus, hindi pa dumarating yung the world to come. At ngayon ay nasa atin ang kapanahunan. Kaya sabi ko nga kung mabubuksan ang ating kaisipan sa kagandahan ng ipinapahayag ng mga salita ng Diyos ay napaka-blessed at masaya at masasabi nating wala ka nang hahanapin. Dahil yung pinakamataas na may encounter ng tao na kagandahan sa mundo ay nasa atin na nakaunawa ng pangako at plano ng Diyos. Amen po ba? Blessed po ba kayo? Yan. Kaya dapat sana ay lalo tayong maging masikap, matyaga sa pag-aaral ng kanyang salita dahil yung mystery ng gospel na ipinaunawa kay Apostol Pablo ay makikita natin na ang sinasabi ng banal na kasulatan na ito yung makakapagpatibay. Di ba? Balikan natin yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Romans chapter 16 verse 25. Nung sinabi ni Apostol Pablo na yung mabuting balita ni Kristo. Sabi niya, now to Him that is of power, at ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay. Ayun. According to my gospel, sabi doon ay ayon sa aking ebanghelyo, kung titingnan mo parang mayabang ba si Apostol Pablo? Kasi sabi niya may gospel. Kasi sinasabi lang niya yun dahil sa kanya yun ipinahayag. And the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. So yun po yung kapahayagan na naging lihim, which was kept secret since the world began. O diba? Na nalihim mula pa nung sabi dyan ay nung panahong walang hanggan. Pag sinabing nung panahong walang hanggan, before time. Bago pa dumating yung panahon ng natural, physical, bago pa nilikha ang anumang bagay, ay yun na yung inihanda ng Diyos. Yung mga pinag-aralan ng Ephesians 1:4 and 5,
2 Timothy 1:9, di ba? Before the world began, before time. Yun po ibig sabihin noong before the world began, before time, yung bago pa magkaroon ng mundo, tong natural, and even yung pakikipagtipan ng Diyos sa tao, ando na yun, pangarap na yun ng Diyos, nalihim, pero inihayag, at si Apostol Pablo po ang pinagpahayagan. At ang maganda kung bakit nagkaroon ng pusong matibay muna ay si Pablo. Siya yung naging unang matibay. Dahil makikita natin sa kanyang naging karanasan sa kanyang buhay, siya ay single, walang pamilya, parang malungkot ang buhay. Nakaranas ng matitinding mga pagsubok, di ba? Persecution, nire-reject ng karamihan. Pero makikita natin yung pagtayo niya sa kapahayagan na yun na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay hindi siya natinag at yun ang naging kaligayahan niya hanggang sa huling hininga niya. Siya rin yung nakapagsabi sa Philippians na for to me to live is Christ and to die is gain. Di ba? Ang mabuhay ay kay Kristo. Parang titingnan mo, wala na siyang kaligayahan sa lupa. Parang yun na lang ang naging buhay niya talaga eh. Kaya lang may malalim kasi sa kanyang kapahayagan. At yun ang dahilan kung bakit ganon yung kanyang pagtitiyaga. Hindi siya na-discourage, hindi niya ikinahiya dahil maliwanag sa kanya. Sa buhay natin ngayon, ito rin talaga ang makapagpapatibay. Ang sabi ko nga last Wednesday, kapag pala talaga na nagliwanag sa iyo ang katotohanan ng Ebanghelyo, ay never na mag-isip ka pa ng mag-backslide, never na mag-isip ka pa ng wala nang ibang magiging dahilan pa para ikaw ay umatras sa pananampalataya. Ganun po ito kung nakita, una sa pagpapatuon sa buhay ni Apostol Pablo, ganito ko ito nakita na kailanman hindi niya sinisi ang Diyos na bakit niya naranasan yung mga hindi magagandang bagay sa pang-physical aspeto ng buhay. Hindi niya sinisi ang Diyos. Bagkus andoon yung kagalakan niya. Siya rin ang nakapagpahayag ng sinasabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Samantalang siya ay, kung tutuusin, dapat siya yung laging umiiyak dahil halos kakaunti yung nakakaunawa sa kanya. Walang marami na naengganyo siya sa kanyang ministeryong ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ang ministeryo ngayon ay sa mga Gentiles. Di ba? So napakaganda na maunawaan natin. Sabi ko nga, itong gospel of Christ na lagi nating pinag-aaralan, yung nakapokus doon sa tinapos na niya talaga yung bisa ng kasalanan, ang nagbigay ng kapangyarihan sa kasalanan ay walang iba kung hindi ang kautusan. Nung dumating ang kautusan, ang makikita ninyo yung ganda na after that ay makikita nyo na malaya na tayo sa kasalanan. So yung gospel of Christ ang nakakapagpatibay. Tingnan niyo itong Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Sa kalayaan, pinalaya kayo ni Kristo. Saan ba tayo pinalaya? Doon sa pagkaalipin natin sa kasalanan according to Romans 7:14 na tayo ay sold under sin. So yun yung sabi ng Galatians 5:1. Dahil lang naging alipin tayo ng kasalanan na nasa laman ay si Kristo, yung sa Romans 8:3 ay makikita natin na tayo ay pinalaya niya kasi siya yung naging representation, substitution nung ating kalalagayan bilang alipin ng kasalanan. Doon sa krus ay siya'y nag-anyong lamang salarin in the likeness of sinful flesh. Di ba? Para sa lahat. Kaya dito, pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos. Pagka naunawaan mo, hindi mo hahabagin ang sarili mo. At magiging maliwanag talaga na ang perimeter ng blessing ng ginawa ni Jesus sa krus ay spiritual. Hindi ito naka-focus kung dahil ikaw ay walang kapintasan sa physical, dahil ikaw ay maganda ang kalalagayan mo sa physical. Hindi. Kasi ang kinondem pa nga doon ay yung flesh ni Jesus na nagrepresent sa bawat physical flesh
natin. Kahit ano pa itsura mo, lahat tayo ay naging pare-parehas ang kalalagayan at kondisyon sa pisikal, sa laman. Dahil doon sa laman natin ay nanahan yung kasalanan na siyang umalipin sa atin nung dumating ang kautusan. Alam nyo, ang wish ko po ay maging kabisado nyo tong Gospel of Christ. Kasi pag nakabisado nyo po to, unang-una yung sarili mo, titibay ka. Yan ay bitawan mo pa. Kasi nagiging pagmaliwanag na sa'yo, parang natiyak mo na ginto yung hawak mo, never na bitawan mo pa yon. Never na pagdudahan mo pa yun na, baka hindi to ginto, baka ito'y tanso. Hindi, pag nalaman mo na totoong ginto yung hawak mo, hindi mo yun bibitawan. Bagkus yun ay mamahalin mo, iingatan. Laging nasa tabi mo siguro yun. Lagi mong chinecheck yun. Dahil magiging matatag ka at magiging matibay ka. Dahil makikita mo yung value, ikumpara mo man sa ibang mga bagay na mahalaga, hindi mo ipagpapalit. Dahil nakita mo na ito yung pinakamataas na antas ng value o kahalagahan at kayamanan. At pinakamataas na makakamit mong kaligayahan na mapapakinabangan na magbe-benefits ka at ang benepisyo nito ay magpakailanman. Kaya kung maliwanag sa ating isip at sa ating mga puso, yayakapin mo to at ito talaga yung kayamanan mo. At yung kung ano yung pinakamahalaga sa isang tao, laging bukang bibig niya yan. Laging pinagmamalaki niya yan. Yun yung pinaka focus at number one sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya matibay ka. Kaya ganun si Pablo. Kahit na parang sabi niya, parang araw-araw siya gaya ng tupang papatayin dahil laging may death threat. Pero never niyang i-give up yon. Never niyang sabihin sa Diyos, bakit ganito buhay ko? Kasi nga, alam niya na hindi na sa physical ang measurement ng pagmamahal at benefits na idinudulot ng blessing na ginawa ni Kristo sa krus. Kaya niya sinabi na, to establish you according to my gospel. Para maging matibay kayo. At yun din ang malimit niyang sabihin. Sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo. At huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Pag sinabing muli kang nagpasakop sa pamatok ng pagkaalipin, una, sa mga first century believers that time, ay huwag ka nang bumalik doon sa lumang pananampalataya, sa lumang tipan, dahil nga yun ay tinapos na ni Jesus. But pwede rin naman ito na, kasi yung Old Covenant ay nakapokus sa pang-physical, sa laman. Pero ang New Covenant ay nakapokus sa spiritual. Pwede rin naman ito na wag mong ipagpapalit ang ganda ng ginawa ni Jesus na spiritual blessings sa lahat ng mga mananampalataya sa physical. Although, part ng ating pagkatao na meron tayong physical, pero dapat mas makita natin yung value nung ganda nung ginawa ni Kristo sa krus. Kaya sabi doon ay, magsitibay kayo at huwag na kayong pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin dahil posible na pag ikaw ay nagpasakop sa pamatok ng pagkaalipin o bumalik ka na naman sa physical o sa flesh, ang mangyayari ay baka hindi ka nga matibay. Baka nga hindi mo nauunawaan ang ganda nung ginawa ni Kristo sa krus. Kaya nga po yung ating malimit na banggitin, merong danger kung mananatili ka pa rin sa focus ng laman or ng kautusan. At napakapalad natin na dapat tayo maging masaya. Para sa akin, napakapalad natin, masaya. Although wala tayo masyadong maraming kakampi pag pinag-usapan yung patungkol sa pananampalataya. Pero dahil nga, dapat ang favor o ang kakampi na gusto mo, yung Diyos, hindi yung tao. Kasi pag hinanap mo palagi yung pupurihin ka, may kakampi ka at kaibigan ng marami, pero ang Diyos naman ay malayo, medyo hindi magiging maganda, di ba? Dahil dito sa pananampalataya, ang binibigyan natin ng lugod ay hindi tao o hindi ang Diyos sa pamamagitan ng perimeter ay ang kanyang mga salita.
Paano ka magiging matibay? Kailangan ang susi nasa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo o yung Gospel of Christ. Kaya po, ini-encourage ko po kayo na linangin ninyo, masterin ninyo. Kasi ang unang-unang makikinabang, ikaw. Never kang bumitaw na dyan. Pag naging maliwanag sa'yo yung Gospel of Christ at talagang pananampalatayanan mo, hindi ka na magiging mabuhay na parang sabi nga, ano ba yung konsekwensya? Kung ang law of the Spirit that gives life, ay yan yung Gospel of Christ, at wala na tayo sa batas ng kasalanan na ang bunga ay kamatayan, according to Romans 8:1, tingnan mo natin, para maging malinaw na meron din tayong law, meron tayong commandment. There is therefore now no condemnation. Ito nga, ang linaw-linaw na nga nito eh. Wala na tayong condemnation. Kung maliwanag sa iyo ang ebanghelyo, ang kasalanan na umalipin sa tao was condemned sa laman ni Jesus, according to Romans 8:3. Kaya sabi, maintindihan mo na, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kayo po ba'y in Christ? Amen. Diba? Kung ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay talagang kay Kristo, maliwanag sa iyo ang ebanghelyo. Alam mo na hindi na malaya ka na sa kasalanan at wala ka na sa condemnation dahil sa krus ay kinondemn na yung kasalanan sa laman ni Jesus. Na ang nirepresent nung laman ni Jesus, kung bakit yun ay nagkawasak-wasak, ay yung bawat laman natin. So hindi titignan ng Diyos kung mayaman ka, mahirap ka, matalino ka, professional ka, o anong klaseng buhay meron ka. Hindi, ang titingnan ng Diyos ay kung mananampalataya ka na nirepresent na niya yung laman natin na naging alipin ng kasalanan, na nung dumating ang kautusan ay nabuhay yun at inalipin tayo, kaya tayo ay maraming transgressions. Pero tinapos niya yun sa krus. Pag maliwanag sa iyo, alam mo, totoo yan. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. Hindi mo na nilalakaran yung law of sin and death, flesh, law of Moses, law of conscience. Sa mga Gentiles ay law of conscience. Who walk not after the flesh. Kasi alam mo na, bakit hindi mo na nilalakaran? Kasi alam mo na, tinapos na ni Kristo, sabi ng Romans 10:4, diba? Christ is the end of the law for righteousness. Kung bakit tayo ngayon ay matuwid na, nasa atin na yung katwiran ng Diyos, ang mahalaga, naniniwala ka to everyone that believeth. So meaning, wala ka na sa flesh. Kasi yung law ay flesh ang pinopokus. Amen. For Christ is the end of the law for righteousness. Kaya matuwid na yung iyong inward man, yung espiritu. Secured na yon. Kaya yung sinasabi ng Colossians 1:30 na He had delivered us from the power of darkness, maliwanag sa iyo yun. Na yung iyong inward man ay wala na sa kapangyarihan ng kadiliman dahil malaya na nga sa kasalanan, translated na into the kingdom of His dear Son. Nasa kaharian na ng Diyos yung ating espiritu. Buhay man, salaman ang iba pang mananampalataya, pero yung kanyang inward man ay nasa kaharian na ng Diyos at wala na sa kapangyarihan ng kadiliman. Dapat inaangkin mo yun. Dapat pinaniniwalaan natin yun. Dahil binavalue natin yung ginawa ni Kristo sa krus. Kaya kung ang isang sinasabing na kay Kristo, pero still ay iniingatan pa rin niya yung law of conscience or law of Moses, ay binabaliwala niya ang ginawa ni Kristo. Tingnan niyo kung bakit napakaganda ng kalalagayan natin na tinatanggap natin na tinapos na ni Christ sa krus yung ating kasalanan, pati na yung law, yung kautusan, law of sin and death, kaya wala na tayo sa condemnation. Galatians 2:21. I do not prostrate, dapat lang. Kapag ikaw ay nasa biyaya, dapat hindi mo pinoprostrate ang biyaya ng Diyos. Amen? I do not prostrate the grace of God. For if righteousness comes by the law, di ba sabi kanya ng Romans 10:4, Christ is the end of the law for righteousness. Si Kristo raw ang katapusan ng kinauuwian ng kautusan. Nag-end sa kanya yung law para tayo ay nakapasok sa katwiran or tayo ay naging matuwid. Kaya kapag ikaw ay nasa
kautusan, napuprostrate mo ang biyaya ng Diyos at wala ka talaga sa katwiran ng Diyos. I do not prostrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Nawawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo sa krus. Amen. Kaya yung law, dapat nadi-distinguish ng isang believer. Anong law? Law of sin and death. Balik tayo sa Romans 8:1. Tingnan ninyo. Ma-appreciate mo ito. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. So ano yung flesh? Yung law of conscience sa mga Gentiles at sa mga Hudyo ay yung law of Moses. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Verse 2. For the law of the Spirit of light, sapagkat ang batas ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus. Ano yon? Yun yung gospel. Yun yung tuwing makikita natin yung krus, yung tinarbaho ni Jesus dito, yan yung law of the Spirit that gives life. Anong binigyan ng buhay nung ginawa ni Jesus sa krus? Yung ating namatay na espiritu ay quickened na buhay. Amen? Para maliwanag. Yan lang paksa sa krus. Napakarami kang maintindihan magiging maganda. Ma-appreciate na ang binibigyan ng buhay nung ginawa ni Kristo Jesus ay ang ating spirit na nung sinasabi doon sa Romans 7:9 na nung dumating yung law, sabi niya, noon nabubuhay akong walang kautusan. For I was alive without the law once. Nung wala pang kautusan, buhay siya. But when the commandment came, nung dumating yung law of sin and death, dapat naiintindihan. Kasi mayroong mga Kristiyano, bansag ng commandment, hindi naman naiintindihan yung commandment. Hindi na a-itemize kung or na out of context, gamit ng law. Kaya tuloy ang gulo ng kanilang doctrine. But when the commandment came, yun yung law of sin and death. Ano nangyari? Sin revived. Nabuhay yung kasalanan, nananahan sa laman. And I died. Dati buhay. And I died. Ano yung namatay? Yung kanyang espiritu na nasa tao. Na nung dumating yung law, sabi yung sin, ito yung revived. At ito yung died. Namatay. Paano namamatay ang espiritu ng isang tao? Nag-guilty siya sa kasalanan, na-disconnect siya sa Diyos. Diba? Okay. Ang malinaw na revelation ng death disconnection ay yung Ephesians 4:18. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Ayun, paano naging madilim ang iisip? Na alam niya na siya'y nagkasala. Guilty. Nakukonsensya. Meron siyang conscience. Doon sa pagkaalam niya ng mabuti at masama, alam niya na hindi niya natupad yung hinihingi nung dapat niyang gawing tama at yung masama na huwag niyang gawin. Kaya nagdilim yung kanyang isipan. Ang sabi doon, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nahiwalay sila sa buhay ng Diyos, alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Dahil sa kahangalan o kawalang kaalaman sa kanyang mga salita. Kaya ang isang tao na hiwalay sa salita ng Diyos at wala ang Espiritu ng Diyos, paano nakamit ng isang tao ang Espiritu ng Diyos? Pag nananampalataya sa gospel, ang sabi ng Ephesians 1:13, in whom you also trusted. Pagkatapos ninyong paniwalaan, after that you heard the word of truth. Pagkatapos yung mapakinggan ang salita ng katotohanan. Ano yun? The gospel of your salvation, in whom also after you believe, ye were sealed with the Holy Spirit. So ang isang mananampalataya o isang tao, pagkatapos niyang mapakinggan ang aral ng katotohanan, ano yung aral ng katotohanan? Ito po yun, yung gospel of Christ, whom after ye believe, at pagkatapos ay kanyang paniwalaan, panampalatayanan, anong nangyari? Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Ang Espiritu ng Diyos ay sa Kanya. Kaya siya mayroong buhay. Makinig po kayo. Ang isang tao na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, paano nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Napakinggan niya ang salita ng katotohanan. After you heard the word of truth, salita ni Kristo. Yun yung sinasabi na it is the Spirit
that gives life. It is the Spirit that gives life. Ano yung Spirit na nagbibigay ng buhay? Para maintindihan po natin yung the law of the Spirit that gives life. Para maintindihan natin po yun ng malinaw. So, ito si Jesus. Siya po yung sinasabi sa John 1 verse 1 na in the beginning was the Word. And the Word was with God and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh, nagkatawang tao, yung capital W. Pero ang sabi ng capital W sa John 6:63, it is the Spirit that gives life or quickeneth. The flesh profiteth nothing. The word that I speak, so yun po yung magkaugma. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ano yung sinasabi at pinoproklama ni Jesus? Yung gagawin niyang ibabalik ang kaharian ng Diyos. Yung sinasabi niya na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo dahil yung inward man nga nila na dating patay, bubuhayin kung mananampalataya. So, ang liwanag ng focus ng gospel o ng kaharian ng Diyos na ipinangangaral ng Panginoong Hesus ay sa taong panloob, in the inward man. Yung inward man ng tao, yung espiritu ng tao. Na dating namatay, yun ang binuhay. Kaya yung resurrection, nangyari yon sa bawat sumampalataya kay Kristo. Yung sinasabi ng Ephesians 2:5. Even when we were dead in sins, noon tayo ay, ito dati patay, had quickened us together with Christ. Ay binuhay na mag-ulit tayong kasama ni Kristo. By grace, you are saved. Pagkatapos ang sabi ng verse 6, and had raised us up together. Puro past tense na nga. And made us sit in heavenly places in Christ Jesus. Kaya yung ating inward man ay resurrect na, raise up na, pinaupong kasama na ni Kristo Jesus. Yun yung sinasabi ng Colossians 1:30 na translated us into the kingdom of His dear Son. Translated na yung ating spirit. Amen. Pag yan po'y naging maliwanag sa ating isipan at pinanampalataya na, matibay ka. Never mong bitawan pa yun na sinasabi nila na nawawala ang kaligtasan. Nakakatakot yun. Nawawala ng kabuluhan ng ginawa ni Kristo. Kaya sabi doon sa Philippians 1:22, I do not frustrate the grace of God. Hindi ko niwawalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos sa akin. Paano? For if by righteousness comes from the law, ay nanggagaling sa kautusan, law of sin and death, dapat maliwanag po sa inyo yon. Kasi pag nakakita po kayo doon na pag ikaw daw ay hindi tumutupad ng kautusan, ay ang problema doon hindi naiintindihan yung context. Wala na tayo sa law of sin and death. Malinaw yun, kaya wala na tayo, doon tayo tinubos ni Kristo. Pero yung law of the Spirit that gives life, nandun po tayo. Kung bakit merong mga utos ang Espiritu ng Diyos na magsitibay nga kayo. Is that a command? Tanong ko po, command po ba yon? Magsitibay nga kayo. Command po ba yon? Command ng gospel, ng Spirit na nagbibigay ng buhay na dapat maging matatag ka rito. Dapat ito'y panampalatayanan mo, pagtiwalaan mo, no matter what, yung nararamdaman mo at nakikita mo, hindi na nga tayo lumalakad sa nakikita ng ating mga mata. Sabi ni Pablo, kung hindi nakapokus tayo sa hindi nakikita in the Spirit. Nakikita mo ba yung Spirit? Nakikita mo ba yung inward man mo? Nakita mo ba yung inward man mo nag-translate sa kingdom ni Jesus? Nakita mo ba yung inward man mo wala na sa kapangyarihan ng kadiliman? Kung gagamitin mo yung natural na mata mo at natural na knowledge mo, hindi mo makikita. Pero kung gagamitin mo yung salita ni Kristo, Spirit, salita ng Diyos, at pinanampalatayanan mo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Kaya hindi po pwede yung sumisimba ka lang na sumisimba at nagpapakabait ka, sasabihin mo, sa Diyos ka na. Napakalayo nung yung ganong prinsipyo. Hindi, kailangan salita ng Diyos. Kasi si Jesus, pinaniniwalaan ng marami, pero ayaw nilang tanggapin at pahalagahan yung kanyang salita na nagbibigay ng buhay. Hindi kumpleto, di ba? Dapat kumpleto. Marami nagsasabi na naniniwala ako sa Diyos, tumatawag ako sa Diyos. Ginagamit yung Romans 10, 13 ba yun? Whosoever shall call the name of the Lord shall be saved. Pero sasala ka na naman doon, pag yun lang ang kinuha mo,
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yes, pero ano yung significant ng name? Ng name ay yung kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo ba si Jesus? Kung ano yung kanyang sinasabi patungkol sa kanyang kaligtasan ginawa sa buhay natin, kailangan alam mo. Tapos ang sabi ng verse 14, tingnan ninyo, how then shall they call? Paano silang tatawag sa pangalan ng Diyos? On Him, sa Panginoon, in whom they have not believed. Hindi naman nila pinaniniwalaan na yung kanilang inward man ay secured na, nag-resurrect na. And how shall they believe in whom they have not heard? Ayaw namang umattend ng mga Bible study, tinatamad nga, at walang kabuluhan sa kanila yon kasi walang pakinabang ang flesh. Ang laging hanap ng maraming mga tao may yung pakinabang sa flesh, yung naliligayahan yung flesh, yung na-enjoy yung flesh. Pagka yung salita ng Diyos, hindi ang nagbe-benefits ay yung spirit, yung mind, yung isipan. Kaya sabi diyan, how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher, kung wala daw nangangaral? Hindi lamang yung sasabihin na whosoever shall call the name of the Lord shall be saved. Tumawag yun sa Panginoon, ligtas yun. May danger ba? Bitin. Gusto mo ba yung bitin? Pagka bitin, hindi ka satisfied. Totoo po ba yun? Pag bitin, hindi ka kontento. Ano, maganda ba? Hindi. Bitin eh. Naiinis nga ako, naputol, nawala ng kuryente, hindi na kumpleto. Bitin. Dapat maliwanag. Kaya tama yung sinasabi ng 2 Corinthians 4:3-4. If our gospel be hid, kung ang aming ebanghelyo ay may talukbong, hindi maliwanag, it is hid to them that are lost. Kontrobersyal yan, kapatid. Kontrobersyal yan. Na kung ang ebanghelyo hindi maliwanag, saan nanggaling ang liwanag? Sa revelation kay Apostol Pablo. So, that's why, paano ka titibay kung bitin? Kung ang magiging huhugutan mo ng kaligayahan at ng focus para mag-benefits ay ang flesh, kahit wala ang salita ng Diyos, kahit hindi maliwanag, pwede. Magpapatuloy ka. Pero merong malaking katanungan, nalalagay ka sa alanganin. So makikita po natin na yung law of the Spirit that gives life, dito yon, maliwanag yung pagkaunawa mo na binuhay niya yung ating inward man na dating patay. Law of the Spirit that gives life, hindi po yung buhay sa lupa. Yung naging maganda buhay mo, kasi sa akin ang Espiritu ng Diyos, kaya binigyan niya ng buhay ang nagkaroon ng kulay ang aking buhay. Ang layo nun. Ang tunay na binibigyan ng kulay ng buhay, yung inward man mo na dating patay. Paano naging patay yun? Hiwalay sa buhay ng Diyos. Ano yung hiwalay sa buhay ng Diyos? Hiwalay sa communication sa Diyos, sa paniniwala sa kanyang mga salita. Kaya yung sinasabi ng John chapter 1, verse 4, tingnan ninyo. In Him was life. Na kay Kristo ang buhay. And the light, at yung buhay na yon, was the light of men. Ang ilaw ng bawat tao. Paano yun? Yung light, yan din yung word. Spirit, nagbibigay ng buhay na kay Kristo Jesus. Nasa capital W, sabi niya, it is the Spirit that gives life, quickeneth. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So yun. In Him was life. At yung life na yon, ang ilaw o liwanag ng bawat tao. Paanong liwanag? Gagaya ba niyan? Physical na liwanag? No. Yung salita ng Diyos, pag naintindihan mo, nagliliwanag sa isipan mo. Yun po yung light dyan. Hindi yun yung mga superstitious belief na ikaw ay may mga evil spirit sa iyong buhay. No. Kung hindi, ang tinutukoy po na liwanag dyan na nagbigay buhay ay yung salita ni Kristo. Gusto ko pong i-emphasize patuloy na ganun kahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos na nagliliwanag sa iyong isipan. In Him was life. Nasa Kanya ang buhay. Anong buhay? Yung binigyan ng buhay yung ating inward man, yung ating isipan. Kaya sabi ng isa sa batas ng Espiritu, renew, Ephesians 4:23. Yan yung masasabi nating mga commandment. And be renewed in the spirit of your mind. Paano mababago? Hindi, pakinig ka, mag-aral ka, para maging maliwanag sa'yo
ang katotohanan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At pag naunawaan mo, titibay ka. Amen? Pag sinabing matibay ka, hindi mo nabibitawan yan. Hindi usapan dito na, dahil ako ay sa Santo Tomas, sa Madison, hindi na ako aalis doon. Hindi yun ang pag-uusapan mo dyan. Ang pag-uusapan mo dyan, yung doctrine, yung word of truth. Pag maliwanag sa'yo, matibay ka. Tama si Pablo. Kaya nilayon niyang ipangaral ito, una sa mga first century believers, kasi ang alam lang nila is about sa gospel of God, kung sino si Jesus. Pero yung bisa nung ginawa ni Jesus sa krus, hindi nila alam na yun, pag naintindihan nila, at maski tayo, magpapatibay. Amen? Magsitibay nga kayo at wag kayong pasakop sa pamatok ng pagkaalipin. Paano ka pa magpapasakop sa pamatok ng pagkaalipin pagka maliwanag na sa iyo? Pero pagka hindi pa maliwanag, baka muli kang magbalik sa pagkaalipin. Dahil hindi mo nakikita yung yaman, hindi mo nakikita yung ganda, at hindi talaga nagliliwanag ang katotohanan ng ginawa ni Kristo sa buhay natin, na yun ay nagbigay buhay sa ating inward man, at doon tayo iniligtas doon sa kamatayang espiritual. For the wages of sin is death. O di ba doon tayo iniligtas? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Anong kamatayan? Physical? Hindi. Lahat ng tao mamamatay sa physical. Spiritual po yun. Na nung kinain ni Eva at ni Adan yung knowledge of good and evil law, sabi ng Diyos, sa oras in the day that you eat, you will surely die. Ay mamamatay kayo. Ano namatay? Spirit. Inward man. Kaya ang lahat ng tao, sabi ng Romans, naghari ang kamatayan. Anong kamatayan? Spiritual. Lahat ng tao patay. Lahat ng tao walang eternal life nung old covenant, nagkaroon lang after the cross, available yung eternal life. Kasi sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Ang prayer nga po ni Pablo ganito, Ephesians chapter 3. Simulan natin sa verse 1. Dahil din dito, akong si Pablo, bilanggo ni Kristo Jesus, dahil sa inyong mga hentil, ang palad natin mga hentil, di ba? Kung tunay na inyong narinig yung pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos, yun nga yung gospel of Christ, na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo, kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ng hiwaga. Di ba? Sa kanya lang ipinakilala. Gaya ng isinulat ko nung una sa ilang salita. Verse 6, na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Di ba? And then sabi doon, dito muna sa 13, kaya nga ipinamamanig ko na huwag kayong manglupaypay. Kasi in their time, antindi ng persecution. Ang hirap ng buhay ng mga believer. Pag sinabi mo na si Kristo ang Panginoon, papatayin ka. Pag narinig, kasi dapat na sinasabi mo, Caesar is my Lord. Pero pag sinabi mo si Jesus ang aking Panginoon, ay papatayin ka. Ang hirap ng kalalagayan nila, di ba? Kaya sabi doon sa verse 13, kaya nga ipinamamanig ko na huwag kayong manglupaypay. Pag sinabing manglupaypay, huwag kang ma-discourage, huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo may pawang kapurihan ninyo. Anong ginawa niya? Sabi niya, para ang nasa ng kanyang puso, sabi sa verse 14, dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Ito yung pinakamagandang prayer, na sa kanya ay kumukuha ng pangalan ng bawat sangbahayan sa langit at sa lupa upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin. Ayan na. Saan daw tayo dapat lumakas? Na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Saan? Sa pagkataong loob. So ang focus ng prayer ni Paul ay ang blessing na nanggagaling sa ginawa ni Kristo ay palakasin ang mga mananampalataya para wag silang manglupaypay at maging matibay, ay yung mahayag sa kanila yung kaluwalhatian ni Kristo, yung ganda ng ginawa ni Kristo sa krus. At sabi doon, para lumakas ang kanilang isipan. Inward man. Amen? So, makikita ninyo, anong purpose natin? Ba't tayo sumisimba? Anong purpose natin? Bakit tayo ay tinawag na mananampalataya? Mag-aral. Lumakas yung ating inward man. At makawala tayo sa sistema ng relihiyon na basta sumimba ka lang, okay na. Nakasimba na eh. Di.
Dapat ang focus doon ay yung nag-aaral. Pinahahalagahan ang salita ng Diyos kasi yun ang buhay. Yung word niya, kung talagang mahal mo si Jesus, kaya sabi ni Jesus, di ba? John 14:23, if a man loves me, he will keep my words. Kung talagang iniibig mo si Jesus, yung lumalabas sa kanyang bibig na pangangaral o salita ay iingatan mo. Sa totoo lang, kaya may batas ang Espiritu. Pero ang batas ng Espiritu, walang condemnation. Ang batas ng Espiritu, may konsekwensya. Anong konsekwensya? Tingnan niyo, Hebrew chapter 5, verse 11. Tungkol sa kanya, marami kaming sasabihin. Marami pa sana akong ituturo sa inyo. Sabi ni Pablo, mahirap saysayin. Ibig sabihin, sa iba, magugulat to pag narinig nila to. Kaya, sabi niya, alam niyo sa totoo lang, marami akong sasabihin, pero mahirap saysayin. Palibasa, ito problema, ito yung konsekwensya. Nagsipurol kayo sa pakikinig. Dull of hearing. Pag sinabing nagsipurol, mahinang pag sinabi kasing dull of hearing, pag sa literal, hindi nakakarinig, kaya hindi naiintindihan. Kaya yung isang tao ay sa natural ay bingi, ay kahit magsalita ka ng maganda, hindi naman niya naririnig, wala saysay. In the spirit naman, yung mga salita ng Diyos, pagka hindi pinahalagahan, ay di parang bingi. Wala yung attention eh. Kaya dito, sabi dito, itong konsekwensya pagka hindi nagpapahalaga sa aral. Nagsipurol kayo sa pakikinig. 12. Sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro, dapat talaga nagtuturo na kayo eh. Dahil sa kaluwatan, ay muling kayong nangangailangan na kayo ay turuan nino man ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. So yun po yung masasabi natin na konsekwensya pagka hindi ka sumunod sa law of the Spirit that gives life. Kasi ang nagbibigay ng buhay, salita ni Kristo. Wala kang panahon. Hindi importante sa iyo yan. Ito kahinaan natin. Sabi ko nga nung Wednesday, maghanda ka ng pagkain. Mag-imbita ka, ang daming darating. Mag-iyakan ka ng Bible study. Ang daming dahilan. Kakaunti pupunta. So, dun mo makikita na ang pananampalataya, i-overcome mo yung flesh, i-dominate mo siya. Kasi hindi ka titibay pagka ang lagi nating nabibigyan ng atensyon, wala namang masama sa physical natin dahil part ng ating pagkatao. Pag ito lagi nabibigyan mo ng atensyon at kung ikaw ay mag-oobserba ano yung lagi kong inuuna at pinahahalagaan, laging lamang tong physical. Sa totoo lang, wala pong condemnation to. Ang batas ng Espiritu, lalakas ang inward man mo pagka nauunawaan at laging tinatanggap at pinahahalagahan ang salita ni Kristo. For faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. At pag tinanggap mo, 1 Thessalonians 2:13, ang salita ng Diyos na hindi kagaya ng salita ng tao at talagang iniisip at inunawa mo, salita ito ng Diyos, yung sinasabi kong ang mahal na mahal ko yang si Jesus. I love Jesus with feelings pa. Pero kulang sa pagpapahalaga sa isipan, medyo may konsekwensya po yun. At ito nga yung po nangyayari. Dapat nagtuturo ka na. Ang panahon pa naman, ang bilis. Nalibang ka. Kaya sabi nga, tama yung sabi ng Psalms 90, kung hindi ako nagkakamali, teach us to number our days. Turuan mo kami na bilangin namin ang aming mga araw. Anong ibig sabihin nun? Na huwag maubos ang aming mga araw na nakapokus lang sa mga bagay na naririto sa lupa. Hindi masama ang benepisyo ng physical part ng ating pagkalikha. Pero tayong mga mananampalataya na born again, wala na tayo sa condemnation, lumipat na tayo sa batas ng Espiritu na nagbibigay ng buhay. Amen. Kaya magsitibay kayo. Tingnan ninyo, doon lang sa gospel para maging matatag at matibay ka. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Tingnan ninyo. Ano yung kondisyon? May kondisyon ba yan? Hindi grace yan. Hindi po. Ang anumang bagay para mapakinabangan mo, meron kang gagawin. Totoong biyaya ito ng Diyos. Pero huwag kayong maniwala doon sa wala ka nang gagawin. Hindi, sabi nung Ephesians 1:9, for by grace you are saved, not by your good works, lest anyone should boast. Pagkatapos pagdating sa verse 10, di ba sabi doon na, we are His workmanship,
Diba? Tayo daw ay gawa ng Diyos, itinalaga sa mabubuting gawa. So may gagawin ka. At ang gagawin mo nga is, pakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Ipakita mo na ina-appreciate mo talaga ang salita ng Diyos. Ipakita mo talaga na iniingatan mo at mayaman ka sa salita ng Diyos. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received. Ngayon, ipinatalatas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Wherein ye stand. Talaga bang tinatayuan ninyo ang mabuting balita? Yung ginawa ni Kristo. Yung tinanggal niya or tinapos niya yung power ng law, sin, sins, and death. Wherein ye stand. Tinatayuan mo talaga. Kaya talaga sa iyo, wala nang condemnation. Talaga sa iyo, wala nang power ng sin at wala ka na sa kapangyarihan ng kadiliman, wala ka ng superstitious belief, wala nang kapangyarihan si Satan. Wherein you stand. Ang sabi ng verse 2. So, unang-una, anong requirement? Tayuan mo. Huwag kang aalis. Pag sinabing, diyan ka lang, huwag kang aalis. Nananatili ka dyan. By which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Pwede pa lang magkaroon ng paniniwalang walang kabuluhan. Yun nga, hindi matibay, hindi maliwanag. Tingnan niyo sabi dyan, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Anong kondisyon? Kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. May kondisyon po ba? Parang hindi grace yata yan, Pastor. May kondisyon ba? Yes. Kasi ang pinag-uusapan dito, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Iba po yung may kondisyon na batas. Ito naman ay para mapakinabangan mo, para maging matibay ka. Kasi ang sabi ni Pablo kasi, kaya daw niya ipinangangaral, ang gospel of Christ ay para maging matibay. Paano ka magiging matibay kung hindi ka nakikinig at hindi mo pinapahalagahan at hindi mo talaga pinaniniwalaan? Paano ka magiging matibay doon? At hindi ka talaga nag-i-stand. At natatangay ka pa, para kang bata. Sabi nga nung isang, nalimutan ko yung verse noon, Hebrew yata yun. Para wag kayong maging bata na tinatangay na kagaya ng alon ng hangin na pinakahapay sa magkabi-kabila. Pag mayroong pangangaral, tama yun. Pare-pares lang naman tayo. Walang matibay na tinatayuan at pinaniniwala. Kaya nga, word of truth Amen. Marami. Masyadong natangay nung salitang BI, sugar-coated, sobrang tamis. Ibig sabihin, madadiabetic ka doon. Hindi ka rin dadalhin sa katibayan at kalusugan at kalakasan. Tumawag ka lang sa pangalan ng Diyos, maliligtas ka. Diba? Mag-ingat po tayo sapagkat pag hindi tayo naging matibay, hindi ako hahatol, pero may danger, bitin. Lumagay na tayo sa katotohanan at kagandahan ng plano ng Diyos na kailangan maging maliwanag ito dahil hindi ka magiging matibay kapag hindi mo pinanghawakan at iningatan. Di ba sabi doon? Kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lang kung kayo magsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sino may gusto nun? Na masahe rin lang, nagbigay rin lang ng oras, pagkatapos mawawalan pa pala ng kabuluhan. Ano niyo mga kapatid, hindi yung condemnation. Yan po ay yung tinatawag na pagpunta natin sa totoong pananampalataya. For by faith, you are saved. Pero anong klaseng faith? Huwag po kayong basta-basta maniniwala doon basta maniwala ka na lang, ligtas ka na. May danger po doon. Hindi po tayo humahatol. Pero may danger po doon. Maliwanag po yon pag ang salita niya ay nagiging maliwanag sa ating isipan. Kaya nga sabi ni Jesus, ako'y naparito hindi para humatol, kung hindi para magligtas. Pero ang mga salitang sinalita ko sa inyo, ang siya ring hahatol sa inyo. So ibig sabihin, yung nasa salita pa rin niya yung kalalagayan ng bawat isa po sa atin. So, kaya ganoon na lang ang panalangin ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Saan? Sa pagkataong loob. Kasi yun yung batas ng Espiritu na ang trabaho ng Holy Spirit
Kaya dumating ang Holy Spirit sa atin. Kung talagang nasa atin ang Holy Spirit, tinanggap mo si Jesus, naniwala ka sa gospel, maliwanag sa iyo ang gospel, tinatakan ka ng Espiritu, at ang trabaho ng Espiritu, palakasin ka yung taong panloob mo. Ano gagawin mo para lumakas ang taong panloob? Mag-aral ka, magbasa ka, magtiyaga ka. Kailangan matyaga po. Hindi po pwede po yung paisi-isi rin dito. Hindi po pwede rito yung parang bara-barabay lang. Hayaay. Buhay ay hayaay. Di, kailangan matyaga ka. Masipag ka, bibigyan mo ng panahon, interesado ka, at masaliksik ka, magre-research ka. Hindi, sabi nga ni Brother Ray, hindi ito trabaho ng mga pastor. Trabaho ito ng bawat Kristiyano na laging nag-aaral, nakikinig at nagbabasa, sapagkat maraming ipapahayag ang Diyos yung kagandahan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Okay, so yung ating inward man ang gustong palakasin ng Espiritu ng Diyos sa pagkataong loob. And then ano sabi ng 17? Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay, ayun na naman yon, being rooted and grounded, saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Kaya may love ka may love ka. Mag-shift ngayon yung mind mo, susunod ngayon yung iyong flesh. Ito susunod, hindi siya magdodomina, hindi ito magdidikta. Nakakatamad, boring yan, wala ka buhay-buhay. Sa laman, walang kabuluhan. Totoo yun. Huwag tayo mapadikta rito. Kasi, paano tayo titibay? Paano tayo magiging maugat, malalim? Kaya sabi doon, upang mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. At lumakas upang matalastas. Tingnan niyo, pati lahat ng mga banal. Sino yung mga banal? Yung na kay Kristo. Kung ano ang luwang, ang haba, ang taas, at lalim. At makilala. O di ba, uuwi sa pagkilala? At makilala ang pag-ibig ni Kristo na hindi masayod ng kaalaman. Pag sinabing hindi masayod, walang papantay, walang hihigit. Kaya pag naging maliwanag sa isipan mo, hindi mo na pagpapalit. At never mong panghinayangan na bigyan ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang luwang at ang haba at ang taas at ang lalim. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na hindi masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos. Yan yung puspos. Yan po yung field ng Spirit. Hindi yung nangangatal, iiyak, babagsak, manginginig, manlalamig, mangangainit ang pakiramdam, puspos na. Hindi po. Ang kapuspusan, ito po'y sa kaalaman. Mapuspos ka ng pag-ibig, pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sinabi yung luwang, yung lalim, yung taas, di ba? Upang mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Yun po yung field. Utos ba yan na tayo mapuspos? Galatians Chapter 5:15. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayong lumalakad. Itong mga ganitong salita, command po ito. Utos po ito. Ngayon, ito ba sa kautusan ng conscience? Hindi. Law of the Spirit po ito. Ang sabi diyan, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang. O huwag daw tayo maging mangmang. Kung hindi gaya ng marurunong. Ano sabi? 16. Na inyong samantalahin ang panahon. Yun ang ibig sabihin. Teach us to number our days. Yung panahon mo baka nauubos sa walang kabuluhan. Samantalahin daw, bata ka pa, saka na lang, bata pa naman ako, saka na lang. Pag-retire na po ako, wala pa akong panahon, busy po ako ngayon. Pagka talaga pagbibigyan ko pa ng panahon yan. Wow! Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. To 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang kung hindi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak. Masama bang uminom ng alak? Ano ba yung dinudulot ng alak? Saya. In the physical. Diba? Nag-e-enjoy ka ba? Ang alak po kasi nagbibigay ng libang ka, mag-enjoy, ma-relax. Kaya lang, pag kayo nang tinuunan mo ng panahon, kaya sabi do, huwag kayong magsipaglasing ng alak. Ang totoo niyan, pinanggagalingan pa raw ng kaguluhan, pinanggagalingan pa ng sakit sa atay, pagkasobra na pinag-enroon ng kaguluhan. Kundi kayo'y mga puspos, but be filled with the Spirit. Paano yung filled with the Spirit? Yun yung sinasabi sa chapter 3. Yung malaman mo yung luwang, yung lalim ng pag-ibig. Paano yun? Pag pumokus ka rito, yung bawat detalye ng bisa ng ginawa ni Jesus, magiging masaya ka, mapupuspos ka ng yung isip mo, hindi mo masayad yung
Yun na pala yung plano ng Diyos sa akin mula pa nung simula. Buti na lang naunawaan ko. Buti na lang. Ang palad ko. Are you blessed? Blessed po ba kayo? Yun. Kung talagang maliwanag pa yan, at nakita mo yung luwang, yung lalim, ang ibig sabihin nun, yung lumalawak ang pagkaunawa mo, parami ang nalalaman mo, sasaya ka, mapupuspos ka ng Espiritu. Yun ang gusto ng Espiritu ng Diyos. Hindi po sapat yung umiyak ka lang, nangatal ka lang, nagratatatat ka lang, puspos ka na. Hindi po. Maliwanag ang sabi ng Bible, yung kaalaman ng pag-ibig, ng luwang, lalim at taas ng pag-ibig ng Diyos ay malaman mo. At anong value, ano ang benefits niyan? Ano yun? Meron kang buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Ay, ang labo nun eh. Yun nga po ang dahilan kung bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ang salita lang ng Diyos, sa physical, mahirap abutin tong kaunawaan ng mga bagay na to. Mabuti na lang may Bible. Kaya mahalin natin ang Bible. Palagi mong buksan, basahin, pagtsagaan mong basahin. Aralin, unawain, kahit mahirap, sa umpisa mahirap, habang nagtatagal, hindi pwedeng hindi ipapaunawa ng Diyos ang lahat ng bagay na ito sa atin. Pag nakita ka, sino ka man, at talagang willing ka, gusto mong maunawaan, yung plano niya, yung layunin niya, yung pagmamahal niya, hindi pwedeng hindi natin maintindihan dahil isinulat nga at ipinauunawa nga sa atin. Amen. Kaya napakapalad po natin mga kapatid. Nga lamang, huwag daw tayo magpakamangmango. Maging matalino tayo. Kaya yung word na, anong dahilan kung bakit pinahayag ang gospel of Christ na naging lihim? Para tumibay ka. Alam nyo, hindi ko na lang nabanggit yung shaking, nililiglig. Yung pagka meron kang isang galwa, ito halaman, pag niliglig mo, may mga nalalaglag. Pero yung matibay, maiiwan yon. Unang-una, ang niliglig, ang tinanggal, yung mga bagay na hindi nananatili, yun yung old covenant system which is focus sa flesh. Anumang bagay ng benefits ng laman, hindi po yan mananatili. Ma-enjoy mo yan, yes. Walang masama. Pero tandaan mo, temporal lahat yan. Pag niliglig yan, mawawala yan. Pero yung mananatili, yung salita ng Diyos, yung pangako niya, yung pag-ibig niya sa atin, si Jesus at ang kanyang salita, yung bigay ng buhay, meron ka ng buhay na walang hanggan at yan ay magpakailanman. Amen! Blessed po ba kayo?